Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula muli ng ating pag-aaral sa gabing ito. At gaya ng ating laging ginagawa, ating po ipinagpapatuloy ang serye ng ating pagtalakay sa Isaiah chapter 13. Nasa medyo huling bahagi na po tayo ng mga talata sa kabanatang ito. Kagabi ay nasimulan natin ang huling bahagi, which is yung verses 27 to 33, at natalakay natin ang unang tatlong talata sa huling segment o huling bahagi ng kabanatang 30. So ngayon pong gabi, magsisimula ang ating talakayan sa verse 30 at kung hanggang saan ang ating abutin. Probably ay verse 31 and verse 32 ang ating matalakay sa gabing ito. Okay, sa ating po pagpasimula, samahan po ninyo ako muli sa ating panimulang panalangin. Okay, tayo po ay sama-sama dumulog sa Panginoon, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pagsama sa amin. Salamat sa pagkakaloob mo ng dakilang oras na ito. Kami ay patuloy na nakapag-aral at makakapagtalakay ng iyong mga salita. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon, ang mga kapatid namin na makakasama namin sa pag-aaral na ito sa online. Ikaw na po ang patuloy na gumabay, patuloy na manguna sa amin. Pinapaubayan namin sa iyo lahat ng ito, nawa ay maparangalan ka namin sa aming pag-aaral. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po, Pastor Nanding at si Ate Alma, ang buong pamilya po. Salamat po sa inyong maagang pagsama sa ating pag-aaral. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa ating ginagawang pag-aaral na ito. So tayo po ay magsama-samang dumulog muli, patuloy nating pag-aralan ang mga salitang ito ng Panginoon. So ating pong bigyan ng pagbabalik tanaw ang ating tinalakay kagabi, which is verses 27 to 29. Ayan, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa pagsama uli. So ang 27, 20 ang bahagi ng verses 27 to 33 ng kabanatang 30, basically ito po tumutukoy sa gagawing kaparusahan ni Yahweh sa mga taga-Assyria dahil sa kanilang ginawang pagsalakay at pagpapahirap sa bayan ng Jerusalem. So doon sa panimula, yung 27 to 29, napakinggan natin at napag-aralan kagabi yung unang kaparusahan ni Yahweh. Ang sabi niya doon, tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh, nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya ay nanginginig sa galit at ang dila niya ay tila apoy na nagliliyab. So, bumababa si Yahweh, dumarating upang parusahan ang mga Assyrians. Parang medyo may hawig ito sa nangyaring doon sa I think chapter 22, ano, yung panahon na pinarusahan naman ni Yahweh ang Ehipto. So ganito yung parehong sitwasyon, bumababa si Yahweh, dumarating siya at may dala siyang mga pagpaparusa sa bayan na ito. Yan. Dito naman sabi niya dito, magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan, wawasakin ng mga bansa at wawakasan ang kanilang masasamang panukala. So again, nagpapakita ito ng kakayahan ni Yahweh na gamitin ang nature o yung cosmic power para makontrol o maparusahan ang mga tao na sa kanya ay sumasablay o kumukontra. Magandang gabi, Sister Jane, at sa buong pamilya na kasama mo dyan. Sana na dyan si Brother Edwin at ang mga bata. Okay, salamat sa inyong pagsama. Okay, so itong 27 and 28, ito yung nagpapakita ng mga kamay ng Diyos na magpaparusa sa bayan ng Assyria. Samantalang yung verse 29 naman ay nagpapakita ng pagdiriwang. Probably ito'y sa sitwasyon naman ng mga tao sa Jerusalem na nanalo o hindi na pagtagumpayan ng Assyria na salakayin. Ang sitwasyon na ito ay nangyari noong 710 BC, kung saan tinangkangan ni Haring Sinakerib ng Assyria na salakayin at pabagsakin ang Jerusalem. Ito ay matapos nila makubkob o mabihag ang Israel o yung Southern Kingdom. Kaya lang dito ay tinulungan ni Yahweh ang mga taga-Jerusalem at hindi sila nabihag. Ayan, so
magpapadala si Yahweh ng paghihirap sa Assyria. Sa 29 naman ay naandun yung pagdiriwang ng mga Israelita sa Jerusalem dahil sila ay hindi nakubkob ng Assyrians. Sa verse 30 na ating tatalakayin sa gabing ito, yan, pasensya na, medyo maingay lang sa aking paligid. Nandito ako sa paligid ng church. So maraming tao na na masasaya sa araw po na ito. Okay, sa verse 30 ang sinasabi dito, maririnig ang makapangyarihang tinig ni Yahweh at makikita ang pinsalang idudulot ng kaniyang kamay. Dahil sa tindi ng galit na parang apoy na tumutupok at hanggang rumaragasa kung may malakas na bagyo. Ang talatang ito ay nagpapakahiwatig ng mga pananalita na nagpapakita ng galit ni Yahweh at pagnanais niya na parusahan ang Assyria o ang mga taong sumusuway sa kaniya. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama uli. Sa salin sa King James, ang sabi ay ganito, "And the Lord shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering and tempest and hailstone." So, meron pang hailstone na binabanggit. Ang makapangyarihang talatang ito ay naglalarawan ng matingkad at matinding larawan ng kapangyarihan at otoridad ng Panginoon. Ito ay isang propesiya ng darating na paghuhukom at kaparusahan sa mga tumalikod sa Diyos at piniling sundin ang kanilang sariling mga pamamaraan. Yung maling pagtitiwala. Ang talata ay nagsisilbi rin bilang paalala ng mga kahihinatnan ng pagsuway at ang soberanya ng Diyos. Again, na maraming beses na nating napag-aralan, yung soberanya ng Diyos o yung kanyang sovereignty, lagi na itong tumutukoy sa kakayahan ng Diyos at otoridad. Walang kayang o sino mang makakakontrol sa Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Tayong mga tao, ang dapat lang nating gawin ay sundin siya at sumunod manampalataya sa Kanya. Nagsisimula ang talata sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa maluwalhati at makapangyarihang tinig ng Panginoon. Ito ay nagpapahiwatig ng hindi maikakaila at may otoridad na katangian ng utos ng Diyos. Kapag narinig ang tinig ng Panginoon, nangangailangan ito ng atensyon. Ibig sabihin, kaya siya nagsasalita, meron siyang sasabihin. Ganon din naman tayong mga tao. Pag meron tayong gustong sabihin, ay talagang ibubulalas natin ito at ipapahayag natin. Ay lalo na ang Panginoong Diyos. Bihira lang magsalita ang Diyos sa panahon ng lumang tipan. Ibig sabihin, meron siyang instruction na ibibigay. Again, sa panahon natin, hindi na po direktang nagsasalita ang Panginoong Diyos ng audible voice dahil meron ng Biblia na nakatala na ang lahat ng kaniyang sasabihin. Magandang gabi, Ate Lolet. Long time no see. Salamat sa iyong pagsama sa gabing ito. Sa buong Biblia, ang tinig ng Panginoon ay nauugnay sa kapangyarihan, paglikha at paghatol. Lahat ng ginawa ang nangyari sa Biblia, sa buong kasaysayan, ay nangyari sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon. Well, merong iba na sa pamamagitan ng pagkilos ng kanyang kamay, halimbawa, yung paglikha kay Adan. So, ginamit niya ang kanyang kamay. Kaya nga, ang tawag sa atin ay handiwork of God. Yan. Sa talatang ito ay nagsisilbing panimula sa pagpapakita ng banal na puot ng Diyos, yung pagpaparusa sa mga taong lumalaban sa Kanya. Alam nating lahat na ang puot ng Diyos ay galit, no? At handang magparusa, handang magbigay ng katarungan, makatarungan ang Diyos. Pero alam din natin na sa lahat ng ating napag-aralan, pagkatapos ng pagpaparusa, lagi nang mayroong dulong opportunity na magbago at magsisi at manumbalik sa Kanya. At yan ang ibinigay niya sa mga Israelita at ganoon din sa ating mga mamamayan o mga mananampalataya sa kapanahunan natin. Ang pagsisindi ng kaniyang braso, sabi sa King James, o kaya ay pinsalang idudulot ng kaniyang kamay, yung direktang pagkilos ng kaniyang kamay, ay tumutukoy sa mabilis at makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Meron tayong bisita sa gabing ito, si Doc Art
Ismalia, mga kaibigan at kasama natin sa church planting. Magandang gabi, Pastor. Salamat napadaan ka sa aming pag-aaral. Ito ay simbolismo. Itong pagkilos ng kamay ng Diyos ay simbolismo para sa mabilis na paghatol at kaparusahan na ilalapat sa mga taong masuwayin o lumalaban sa Kanya. Ang imahe ng braso ng Diyos na bumababa ng may lakas at bilis ay nagpapahiwatig ng hindi maiiwasan at pagmamadaling paglalapat ng hatol ng Diyos sa mga suwail na tao. Alam natin kung gaano makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Kaya nga minsan sa ating panalangin, into your hands we commit, no? Sabi natin ganon. Pinagkakatiwala natin ang ating buhay sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ayan. Ang talata ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng paglalarawan sa galit ng Diyos at sa ningas ng apoy na lumalamon. Magandang gabi sa aking kuya. Wow, salamat at napadaan ka. Sana ay magstay ka sa ating pag-aaral. Si Kuya Danny, buhat sa Bataan. Okay. Ito ang pagkilos na ito ng Diyos na ilinalarawan sa pasaningas ng apoy na lumalamon. Ito ay nagsisilbing isang matinding paalala ng matuwid na galit ng Diyos sa kasalanan at pagsuway. Ang ningas ng apoy, flame, ay simbolo ng paglilinis at pagkawasak. Natalakay natin din kagabi na may dalawang simbolismo ang apoy. It's either susunugin o sisirain, tutupukin yung mga taong makasalanan. O maaari namang ito'y gamitin sa paglilinis, sa pagsasaayos o yung tinatawag nating purification. Doon sa John chapter 15, yung sanga na hindi namumunga ay pinutol, itinapon at sinunog. Samantalang yung pruning process naman, kalimitan ay gumagamit din ng apoy. Halimbawa, yung ginto o yung bakal. Bago ito maging alahas na makinang, ay talagang ito'y dadaan sa apoy at tutunawin. So, yung simbolismo ng apoy, isang napakalawak na pananaw, napakalawak na paglalarawan na ginagamit dito. Ningas ng apoy, simbolo ng paglilinis at pagkawasak. Sa kontekstong ito, kinakatawan nito ang banal na paghatol na uubusin at pupuksain ang lahat ng salungat sa kalooban ng Diyos. Dahil nga ang tema nito ay pagpaparusa sa mga Assyrian. So tutupukin sila. At alam nating lahat na ang mga sinumang tao na hindi mananampalataya sa Panginoong Diyos sa dulong panahon, paparusahan niya at itatapoy doon sa apoy ng impyerno. At doon na sila maninirahan habang panahon. Ang pagbanggit ng pagkalat at unos at graniso ay higit na binibigyang diin ang tindi ng parusa ng Diyos. Kinakatawan nito ang magulo at mapangwasak na katangian ng paghatol na ibibigay ng Diyos sa mga taong tumalikod sa Kanya. Itong unos, itong pagkalat or scattering, itong graniso, ito yung hailstorm, yung mga yelo, no, nababagsak sa mundo. Kinakatawan nito ang magulo at mapangwasak na katangian ng paghatol na ibibigay ng Diyos sa mga taong sumusuway sa Kanya. Kakalat, labagsak ang unos, at graniso nagsisilbing pisikal na pagpapakita ng puot ng Diyos na nagdodolot ng kaguluhan at pagkawasak. Itong pag-ulan ng yelo, ito hindi simpleng pag-ulan kasi ito'y maramihan. Maalala natin, I think sa Egypt ba yun o yung umulan ng yelo. At pagka ikaw ay nasa field, nasa open space at umulan ng yelo, malalaking tipak ng yelo ito na mababagsak sa iyong ulo, sa iyong balat, ay masasaktan ka at pwedeng magkasugat-sugat ang iyong katawan. Ang pangunahing tema ng talatang ito ay ang paghatol ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Lagi nating tinatalakay na lahat ng mangyayari sa atin, lahat ng ginagawa natin ay magkakaroon ng karampatang resulta sa Diyos. At alam ng Diyos kung anong nararapat na resulta ng lahat ng ating ginagawa. Kaya mas maganda na gumawa tayo ng mabubuting bagay, yung kalugod-lugod sa Panginoon at makapagbibigay ng karangalan sa Kanya. At alam din ng Diyos kung paano ito ibabalik, paano ito susuklian sa ating buhay. Ang talata ay nagsisilbing babala
sa mga pinipiling at tanggihan ang otoridad ng Diyos. Babala sa mga patuloy na hindi lumalapit sa Diyos, patuloy na hindi nananampalataya, patuloy na iniignore ang panawagan ng Diyos, at patuloy na tinatalikuran ang mga panawagan ng Diyos. Yun namang mga mananampalataya na o laman na ng simbahan, itong talatang ito ay nagsisilbing babala pa rin para sa patuloy na namumuhay sa kataasan ng ugali, pagiging mayabang at pagwawalang bahala pa rin sa mga direktang direksyon ng Diyos. Kaya nga ang sabi natin, pwedeng Kristiyano ka na, pero nakakaranas ka ng mabibigat na sitwasyon. Bakit? Kasi ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon yung mga maling ginagawa mo. At dahil dito, gusto ng Diyos na turuan tayong lahat at maitama natin ang ating mga gawain at sistema sa buhay. Ang buhay natin ay mayroong attachment sa Diyos. Nagmamalasakit sa atin ang Panginoong Diyos. Hindi niya hahayaan na tayo'y maligaw, bumagsak sa pagkakamali at pagkakasala. Kaya lagi niya tayong pinapadalhan ng iba't ibang sitwasyon sa buhay natin para tayo'y matuto, para tayo ay turuan at nakapamuhay ng tunay na mapayapa, tunay na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Sa mga saysayan at kultural na konteksto, ang talatang ito ay orihinal na nakadirekta sa mga Israelita na tumalikod sa Diyos at tumingin ng alyansa sa mga dayuhang kapangyarihan para sa kanilang proteksyon. Binalaan sila ng propeta Isaiah tungkol sa nalalapit na paghuhukom at pagkapuksa na idudulot ng kanilang pagsuway. Ang talata ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mananampalataya na manatiling tapat at masunurin sa Diyos dahil baka sila ay makaharap ng katulad na kahihinatnan. Manatili tayong tapat at sumusunod sa Diyos. Well, kaninang umaga natalakay natin yung pagsunod sa paraan ng Diyos, pagpapagamit sa Kanya ng mga talento na ibinigay niya sa atin kasi ayaw natin o ayaw ng Diyos na mabaliwala yung talento. Alalahanin natin yung parable of the talents. May 3 uri ng tao doon na binigyan ng iba't ibang uri ng talento. Yung iba'y ginamit, yung iba'y hindi. At alam natin, basahin natin kung ano yung mga naging resulta ng mga taong nagpagamit sa Diyos at hindi nagpagamit. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito'y kumakatawan sa walang hanggang katotohanan muli ng soberanya at katuwiran ng Diyos. Inilalarawan nito ang hindi nagbabagong katangian ng karakter ng Diyos at ang kaniyang hindi natitinag na pangako na itataguyod ang katarungan, righteousness. Ang imahe ng malakas na tinig ng Diyos, mabilis na pagkilos at tumutupok na apoy ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng paglihis sa kalooban ng Diyos. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakakapukaw na bahagi ng kabanata na naglalarawan ng hindi sumusukong kalikasan ng paghatol ng Diyos at ang kahihinatnan ng pagsuway. Well, lumalarawan ito sa katangian ng Diyos na hindi nagbabago. Noon, siya ang Diyos noon, Diyos ngayon at Diyos sa kinabukasan. Ibig sabihin, naka-establish na ang sistema ng Diyos. Hindi siya yung pabago-bago. Hindi siya yung kesira-sira na kung anong maisipan ay gagawin. Nakaprograma na, may paraan na, may sistema na ang Diyos, kaya't alam na nating lahat. So, yung pagkaalam na yan, ito'y magbibigay ng kaalaman, ng karunungan sa atin na alam na rin natin dapat ang tamang gawin, ang pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Dahil alam na rin natin na kung tayo'y susuway, ay merong gagawin ng Diyos sa ating buhay. Ayan. Ang talatang ito muli ay nakatayo bilang isang testamento sa hindi nagbabagong kalikasan ng karakter ng Diyos at ang hindi maiiwasang pagharap sa mga kahihinatnan ng mga aksyon ng isang tao. Again, parang sinasabi sa Galatia na kung anong ginawa mo, mayroong karampatang konsekwensya ito. Mayroong epekto sa ating buhay. Kung ikaw ay sumunod sa Diyos, pagpapalain ka niya, spiritually and materially. Kung ikaw na may sumuway, ay bibigyan ka niya ng kaparusahan. So, ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na iyan. Sa ating pagkapatuloy sa talatang 31, sabi dito, paghaharian ng takot ang mga taga-Assyria.
kapag narinig nila ang tinig ni Yahweh na nagbabanta ng pagpaparusa. Sasalin sa King James, "For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down, which is smote with a rod." Sa partikular na talatang ito, ipinapahayag ni Isaiah na ang imperyo ng Assyria na isang makapangyarihan at mapang-aping puwersa noong panahong iyon ay matatalo sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon. Again, salita pa rin ng Diyos, no? Ganun siya makapangyarihan. Nagsisimula ang talata sa pariralang sapagkat sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon. Sa King James, "For through the voice of the Lord." Yan. At sa salin naman sa good news o magandang balita, kapag narinig nila ang tinig ni Yahweh na nagbabanta at nagpaparusa. Ang tinig ng Panginoon ay madalas na nauugnay sa banal na intervention, divine intervention at pagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta o sa pamamagitan ng mga mahimalang pangyayari. Sa kasong ito, sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon ay matatalo ang imperyo ng Assyria. Ito ay nagsasalita sa ideya na ang Diyos ay sa huli ay may kontrol at may kakayahang magdulot ng tagumpay sa katarungan para sa kaniyang mga tao. Okay, sa kapanahunan natin ngayon, wala nang propeta na direktang nagsasalita sa atin. Hindi na rin nangungusap ang Diyos, pero meron tayong Biblia na andito nakasulat ang magiging kahatulan ng Diyos kung tayo'y susuway sa Kaniya. So, basahin natin ang Biblia, unawain, at kung merong hindi maunawaan, pwede nating pag-usapan. And then, isang supplemental na ginagawa natin, itong pag-aaral na to, na ipapaliwanag na tatalakay natin sa araw-araw na ginagawa ang mga nilalaman ng Biblia. At sa pamamagitan nito, tayong lahat ay natututo at nawa ito'y magdulot sa atin ng pusong tunay na binago ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na, binago na. Wala na ang kanyang dating pagkatao. So lahat ng mga bahagi ng buhay natin ngayon ay bago na. Spiritually at maging yung ating mga pananaw. Kaya even yung ating kaalaman na luma ay dapat bago na kasi nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Dapat wala nang tunay na mananampalataya na naglalatigo ng katawan pag ganitong araw. Wala nang mananampalataya na nagbibisita iglesia pa o nag-i-stations of the cross. Ano pa ba? Yung kanina, yung mga kinukwento ni Juana, no? Bawal daw tumawa pag mahal na araw, bawal daw magpatugtog ng malakas. Kanina umaga, lakas-lakas ang tugtog natin dito. Bawal daw magsaya dahil kailangan tayong maging malungkot, magnilay ba yun? Hindi magnilay, parang basta maging malungkot dahil patay daw ang Diyos. So yan po yung mga maling katuruan na tinuro sa atin ng mga relihiyon. Ano po? Pero hindi po yan totoo dahil malinaw sa Sunday matatalakay natin at sa tuwing taon matatalakay natin na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Kaya nga maraming mga issues doon dahil nawala siya, wala na doon sa kanyang pinaglibingan. Yan, siya'y muling nabuhay. Ano ang patotoo na siya'y buhay? Well, tayong natin, hindi natin siya nakitang buhay, pero yung mga binagong buhay natin, kaya binabanggit din natin. So, nagpapakita ito na ang epekto ng mga bagay na ito ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay yung ating binagong buhay. Bagong pananaw, wala na tayo sa mga lumang katuruan, wala na tayo sa mga maling katuruan ng mga relihiyon. Sa halip, dito tayo nakatingin sa Biblia na tunay na salita ng Diyos. At ini-encourage natin, ako bilang pastor nyo, ini-encourage ko na lahat tayo mag-aral. Huwag lang tayong basta makinig sa sinasabi ko o sa tinuturo ko na to. Kagaya ng the Berean principle, pinakinggan nila si Pablo pero pag uwi ng bahay, i-verify nila, tama ba ang sinasabi ni Pablo? Lahat ng marinig nyo sa akin, lahat ng ituturo ko, pwede nyong i-verify at tingnan sa Bible kung talagang totoo. Kasi baka merong part, kahit maliit na bahagi na ako'y nagkamali, di mapapag-usapan natin at may tatama ko rin ang sarili ko. Ayan po.
Pagka tayo magkakasama dito sa loob ng church, nagkukwento, nagdi-discuss tayo, may pagkakataon na talagang minamali ko yung sinasabi ko para makita rin kung talagang kayo ay nag-aaral ng Biblia. Ayan po, may mga sitwasyon na ginagawa natin yan. Okay, bakit kaya natin nabanggit yan? Dahil binabanggit dito na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Mga kapatid, hindi po tayo naniniwala. Wala na pong propeta sa kapanahunan ngayon. Wala na ring prophetess. Wala na ring apostol. Meron na lamang guro at pastor. Yun na lamang po. Evangelista meron, mga evangelist. Pero wala nang apostol, wala nang propeta na mangungusap sa atin. Meron kasi ang role ng apostol, ay ibinigay na sa mga gawain ng pastor. Ang role ng propeta para magpahayag ng direktang salita ng Diyos, wala na. Kasi nakasulat na ang sasabihin ng Diyos sa Biblia. So wala na magiging function ang propeta. Wala na pong bagong revelasyon o wala nang bagong sasabihin ang Diyos. Lahat ay nandito na sa Biblia. Ayan. So huwag po maniniwala sa mga tinuturo ng mga charismatic na may bagong revelasyon ang Diyos. That is cultic. New Age. Okay. Tuloy tayo. Ang mga Assyrian ay kilala sa kanilang kalupitan sa digmaan, gamit ang karahasan at pang-api upang lupigin at sakupin ang ibang mga bansa. Ang pagbanggit ng sa Asyriano na nabugbog ay sumasalamin sa pagnanais ng mga tao na lumaya mula sa kanilang mga nang-aapi. Ang mga Assyrian ay kilala sa kanilang paggamit ng pamalo bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan at otoridad. Kaya naman binanggit sa talata na sila ay hinampas ng pamalo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Panginoon ay mas dakila kaysa sa kapangyarihan ng mga Assyrian, at sa pamamagitan ng kanyang pakikialam, sila ay ibabagsak. Yung divine intervention na ating pinag-uusapan kanina. Ang talatang ito ay may kontekstong pangkasaysayan or historical context. Dahil ito ay nagsasalita sa partikular na sitwasyon ng Juda na pinagbantaan ng imperyo ng Assyria. Ito nga yung sinasabi natin naganap noong 701 BC. Sa mas malaking konteksto ng aklat ng Isaiah, ang propesiyang ito ay nilalayong magbigay ng pag-asa sa mga tao ng Juda na tinitiyak sa kanila na ililigtas sila ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga hamon at banta na maaari nilang harapin, maaari silang magtiwala sa kapangyarihan at proteksyon ng Diyos. Ang pagkatalo ng mga Assyrian sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon, magandang gabi Sir Irene, ay nagdadala rin ng simbolikong kahulugan. Ipinakikita nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa pisikal na kaharian o pisikal na sitwasyon, ngunit umaabot sa espiritual at supernatural. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay maaaring magdulot ng pagpapalaya at tagumpay sa mga paraan na higit sa pangunawa ng tao, beyond our personal or physical imagination. Even yung kapayapaan na ibibigay niya sa atin, sabi sa Philippians chapter 4, ay hindi kapayapaan na hindi mauunawaan ng tao. At sa sitwasyon natin, practical na sitwasyon sa ating kapanahunan, maraming nangyayari na hindi natin totally nauunawaan. Maraming nagaganap sa buhay natin na sa una, hindi natin maunawaan lahat, direkta, pero darating ang panahon na ipauunawa ito sa atin ng Panginoon, kung ano ang kanyang layunin. Hingin natin sa Panginoon, bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Okay. Ang temang ito ng banal na interbensyon at pagkatagumpay ay sa kahirapan na isang paulit-ulit na motibo sa buong Biblia. At ito ay nagpapatibay ng soberanya at katarungan ng Diyos. Okay. Ang pangako ng pagkatalo ng Assyrian sa pamamagitan ng tinig ng Panginoon ay magsisilbing mapagkukunan ng pampatibay loob at pag-asa para sa mga nahaharap sa mga paghihirap, na nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ay may kakayahang magdala ng pagpapalaya at tagumpay sa kanilang mga sariling
kalagayan. Kagaya ng binabanggit natin ng mga nakakaraan, itong ating binabasa na to sa Lumang Tipan, mga sitwasyon na nangyari sa Israel, ito'y nagsisilbing modelo o testimonya o halimbawa para sa ating mga mananampalataya ngayon. Yung kung gaanong sumuway ang Israel at sa kabila ng pagsuway nila ay pinagpala pa rin sila, tinulungan ng Diyos. Bagsak sila sa kasalanan, sa pagsuway, pero sa dulo na andun ang pagmamalasakit sa kanila ng Diyos. Ito'y nagpapakita na sa buhay nating mananampalataya, kahit tayo magkasala, magkamali, sumadsad sa kahirapan at kabigatan, sa dulo nandun ang pagpapala ng Diyos. Kaya tayo pinaparanas niya ng mabibigat na bagay para tayo ay turuan. Pero sa dulo makikita natin na hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Diyos. Pero ang katotohanan na ito ay hindi dapat magdala sa atin ng katigasan ng ulo o yung overconfidence. Baka isipin natin, sa dulo naman, pagpapalain naman ako ng Diyos, tutulungan niya naman ako, kaya ngayon mag-i-enjoy na muna ako sa kasalanan. Ay mali po yun. Kasi alam din ng Diyos kung paano niya ididid yung mga bagay na sinasadya nating gawin. Mga maling bagay na sinasadya nating gawin. Huwag nating hayaan na umabot tayo sa sitwasyon. Huwag nating tuksuhin ng Diyos. Huwag natin siyang attempt na gumawa ng isang bagay na makakasira sa ating lahat. Tumiretso lang tayo on a straight path, on a straight direction, tuwid na daan, sabi nga ng mga politiko. Pero yung pagsunod sa Diyos, ito lamang ang nag-iisang tuwid na daan. Hindi yung pamamaraan ng mga politiko na pinapaskil nila sa daan pagka araw ng ganitong panahon na kandidatura o pangangampanya. Ang tuwid na daan ay ang daan na dumidiretso at tumutugma doon sa pamamaraan ng Panginoong Diyos. Sa pangkalahatan at sa pagtatapos ng talatang ito, itong talatang ito nagdadala ng mensahe ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ng binabanggit nga natin, meron itong daladalang pag-asa na sa duloy tayo'y palalayain. Ano man ang maranasan nating kahirapan sa mundong ito, alam natin na kung tayo totoong nanampalataya, sa dulo nandun ang pagpapala ng Diyos. Talaga tayo kanyang dadalhin doon sa kanyang kaharian at makakasama tayo doon sa millennial kingdom. Ito ang ating pinanghahawakan, ito ang ating pag-asa. At practically, marami tayong sitwasyon sa buhay natin na nararanasan. Mayroon tayo minsan ay tayo bagsak na, ang daming problema, wala ng pera, wala ng makain, pero pagkaraan ng ilang panahon ay merong ipapadala ang Panginoon. Meron siyang gagamitin ng mga tao para mag-provide ng ating mga pangangailangan. Yan po yung katotohanan. Kung yung material na bagay na napakaliit ay nakakayang ibigay ng Diyos, lalo na yung spiritual, kasi yun ang kaniyang tagang layunin sa kaniyang mga anak. So muli, ito isang paalala na anuman ang mga hamon na maaari nating harapin, maaari tayong umasa sa lakas at intervention ng Panginoon upang maisakatuparan ang katarungan at kalayaan. Ayan. So napakaganda ng tinatalakay dito, no? Ayan. Sa ating pagkapatuloy, meron pa tayong ilang minuto. Tuloy natin ang verse 32 para bukas hindi tayo masyadong magipit sa oras. Verse 32, ang bawat hampas ng parusang igagawad sa kanila ni Yahweh ay may kasaliw pang tunog at mga tamborin at lira. Sa English or King James Version, and in every place where the grounded staff shall pass, which the Lord shall lay upon him, it shall be with the tabrets and harps, and in the battles of shaking will he fight with it. By the way, lagi yung ginagamit ang salin ng ang King James. Ano po? Kasi mas kumpleto ang detaling binabanggit. Kung meron sa inyong nangangailangan ng Biblia na King James, magsabi lang po kayo, marami po akong stock sa bahay. At meron tayong ilan dito sa church, pero pwede po kayong bigyan. King James Version. Ano po? At kung meron nangangailangan ng may mga Bisayang Cebuano, ang dami ko pong Hiligay Nun Bible. Baka may nangangailangan sa inyo yan. Ang dami doon sa bahay. Okay. Ang talatang 32, verse 32, ay nagpapahayag tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng Assyria at ang kaligtasan ng bayan ng Diyos. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking propesiya na naglalarawan ng pagkatalo ng mga Assyrians
at ang pagpapanumbalik ng Juda sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Sa King James, ang salin sa King James ay nagsimula sa paglalarawan ng isang tungkod na pinagbabatayan o isang tungkod ng kaparusahan, staff, na ipapataw ng Panginoon sa kaaway. Sinasagisag nito ang banal na paghatol at kaparusahan na ibababa sa mga umaapi at umuusig sa bayan ng Diyos. Ang paggamit ng salitang pinagbabatayan o pinagbabasihan, sinasandigan, ay nagpapahiwatig ng isang matatag at hindi sumusukong puwersa na nagpapahiwatig na ang paghatol ng Panginoon ay magiging mabilis at mapagpasyahan. Ang naunang bahagi ng talata ay tumukoy sa pagpaparusa sa Assyria na naging kalaban ng Jerusalem at nagpahirap sa kanila. Sa bahaging ito ng talata ay binanggit ang kaparusahang ilalapat sa kanila ni Yahweh. Makabuluhan at ang pagbabanggit ng tabre at alpa, tabrets and harps sa talatang ito dahil ito'y sumisimbolo sa kagalakan at pagdiriwang nasasamahan ng pagkatalo ng kalaban. So makita natin, habang pinaparusahan yung kalaban, Assyrians, ang mga Israelita naman ay nagdiriwang. Parang nagbubunyi dahil sila ay nanalo. Songs of victory. Parang yung naging pagkabuhay ng Panginoong Hesus more than 2,000 years ago. Magandang gabi, Ate Jessa. Salamat at nakahabol ka. Medyo nasa dulong bahagi na kami. Yung mga ibang hindi natalaka, pwede mo uling i-review o panoorin sa video. Ipapasa ko sa iyo yung mga naunang video para mapakinggan mo rin siya. Okay, si Ate Jessa ay nagtatrabaho pa sa Qatar. Ayan. Okay, so sa sinaunang kultura ng silangan, ang musika at sayaw ay madalas na nauugnay sa tagumpay at sa kontekstong ito ang imahe ng mga tabre at alpa ay naghihintay ay naghahatid ng ideya ng isang masayang pagdiriwang at pakikibaka na tunggalian. Nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng pakikibaka at tunggalian, ang bayan ng Diyos ay makakahanap ng pag-asa at kaaliwan sa pangako ng pagtubos. Ayan, magandang gabi kay Chad. Okay, salamat sa inyong pagsama. Ang talatang ito ay nagtatapos sa pagbanggit ng mga laban ng pagyanig na pumukaw sa imahe ng isang mabangis at magulong pakikibaka. Fiery and tumultuous struggle. Yung word na tumult, ibig sabihin matinding kahirapan at kaguluhan sa mundo. At sinundan ng salitang fury, ibig sabihin ay nakakatakot, mabangis. Ang wikang ito ay naghahatid ng ideya ng isang matinding labanan, ngunit binibigyang diin nito ang aktibong pakikilahok ng Panginoon sa labanan sa ngalan ng kaniyang bayan. Ang paggamit ng salitang pag-alog, shaking, ay nagpapahiwatig ng isang marahas at nakakagambalang puwersa na binibigyang diin ang paniwala na ang paghihimagsik ng Diyos ay magiging makapangyarihan at nagbabago. Sa pangkalahatan at sa pagtatapos ng talatang ito, ipinapahayag ang isang makapangyarihan at nakakapukaw na pagsasalita ng banal na paghatol ng Diyos, pagtubos at pagpapalaya sa kanyang mga tao at pagpaparusa naman sa mga taong sumuway sa kanya. Nag-aalok ito ng mensahe ng pag-asa at katiyakan sa mga nahaharap na kahirapan na nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ay aktibong kasangkot o gumagawa, kumikilos sa kanilang buhay at sa huli ay magdadala ng tagumpay at pagpapanumbalik o tinatawag natin sa English na restoration. Ang talatang ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng kaaliwan at pampatibay loob para sa mga mananampalataya. Sa panahon natin na nagpapaalala na sa kanila kahit sa gitna ng magulong panahon, chaotic world,
sa ating panahon ngayon, maaari silang magtiwala sa matatag na pag-ibig at katapatan ng Diyos. Kaya lagi natin idinidiin. Huwag kang magulumihanan, kapatid. Huwag tayong maging makaramdam ng pag-aalala. Pagkamat nakakaranas tayo ng kabigatan, maraming problema, maraming pait at kabigatan na nangyayari. Normal na yan sa buhay natin. Ang maganda nito, sa dulo nito ng lahat ng ito, meron tayong maaasahan ang Panginoong Diyos na andiyan. Ang protection niya ay naandyan. Naku po, sa haba ng panahon, ranas na ranas ko po ang mga bagay na yan. At marami sa nabahagi ng buhay ko ay naikwento ko na sa inyo at kung papaanong tumugon ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan. Kung paanong yung mga sitwasyon na ako'y babagsak na, hihinto na ako, pero iniaahon tayo ng Panginoon. Yung nangyayari sa akin, mangyayari din po sa inyong lahat. At dahil tayong lahat ay pare-pareho, mahal tayo ng Diyos. Ang katotohanan na tayo ay pinagsama-sama ng Diyos sa iglesia, dito sa Touching Lives. Ang iba hindi taga-Touching Lives, pero itong ating pag-aaral na ito na buo, nagpapatuloy, marami nang umalis, marami nang nawala sa ating pag-aaral at ang iba ay parang tila tinatamad na rin, pero nawa ay manumbalik ang sipag at ang interes dahil ito'y isang pagpapatunay na ang Diyos ay kasama natin. Hindi, napakarami ng modification na nagawa, pero nagpapatuloy pa rin tayo. I think tayo ba ay almost 3 years na ba tayo dito, no? Hindi ko na nabilang yung araw Bibilangin ko mamaya at para ma-update ko rin kayo kung ilang araw na natin ginagawa itong daily devotion. At hindi nangyayari na nagkakaroon tayo ng pagitan. Alam mo yung ilang araw na nakalipas na muntik-muntika na tayong hindi matuloy sa devotion, pero nagkakaroon ng sitwasyon na gumagawa ang Diyos. At ito tayo nagpapatuloy na nag-aaral. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain. Magandang gabi, James. Salamat. Napadaan ka sa aming pagtalakay. Ayan. Salamat sa inyo pong lahat. So, ito po'y pagbibigay paalala sa ating lahat, sa inyong lahat na nakikinig dito. O baka meron pa sa inyo diyang nagwawalang bahala na nakabukas lang ang cellphone tapos may iba pang ginagawa. At least, lang naman tayo, 30 to 45 minutes magbigay tayo ng atensyon sa salita ng Panginoon kasi ito'y kailangan natin. Kasi ipinapakita ng mga talatang ito na napakahalaga na maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Napakahalaga na maunawaan natin ang direksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil dito tayo magkakamit ng kapayapaan, ng katiwasayan, peace of mind. At alam mo, ang daming itinuturo nito sa atin. Ako mismo ay natututo sa pag-aaral na ginagawa natin. Kung ako hindi natuto sa loob ng ilang taon, sa loob ng napakaraming pinag-aralan natin, baka huminto na ako. Kung ako ay hindi ginabayan at tinuruan ng Panginoon, wala akong maibibigay na patotoo sa inyong lahat. Pero ang katotohanan, ako mismo ang dami kong natutunan. At ang daming binago ng Diyos sa buhay ko, sa naging pag-aaral natin. Kaya mga kapatid, hindi lang bilang pastor, kung hindi bilang lingkod ng Diyos na nakaranas ng kahirapan, iniahon ng Diyos sa mga buhay na maayos. Magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil ito yung makakatulong sa ating lahat ito o magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng katiwasayan. At dadalhin tayo sa buhay na ganap doon sa matuwid na makapaglilingkod tayo sa harapan ng Panginoon. So, yung ating mga tinalakay na talata, 30, 31, 32, dalawang bagay lang ang tinalakay doon, yung pagpaparusa ng Diyos sa mga taong gumagawa ng mali at sumusuway sa Kanya, at yung pagpapala ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Nasaan ka ba sa dalawang ito? Naway nandun tayo sa sumusunod. At kung hindi ka pa nakarating dun sa sitwasyon na sumusunod, baka nandun ka pa sa kabila ng sumusuway, kapatid, kaibigan, ito na yung pagkakataon para lumipat tayo sa kabila. Para tayo ay makapamuhay ng maayos, mabigyan natin ng karangalan ng Diyos, at sa huli ay tayo rin naman ang makikinabang ng lahat ng ito. Maraming salamat mga kapatid, kaibigan, sa inyo pong pagsama sa pag-aaral na ito. Kung meron po kayong mga dagdag na katanungan, huwag pong mahihiyang magtanong, mag-message lang po, mag-comment sa video na to at mababasa ko naman yung mga video, may mga notification sa Facebook, at sa kung ano-ano pa. At pwede nyo po akong i-message. Yan.
I-search nyo lang yung aking Facebook account, Messenger. Ayan, para tayo ay patuloy na lumago at makapag-aral. More than willing ako na maipaliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. 24/7, hindi po ako magsasawa. Kasi ito po ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Sabi ko nga dun sa ipinopost ko lagi, I was called to feed the sheep, not to entertain the goats. So ito po ang ating gawain. Hindi ko pa alam kung paano ko ito ginagawa, paano ito nangyayari, pero ito'y biyayang lahat ng Panginoon. Kaya ibinabalik ko sa Panginoon ang lahat ng kapurihan dahil lang sa paggamit niya po sa akin. Salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama. Tayo po'y magwakas sa pananalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin sa pagkakaloob ng karunungan at opportunity na makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa mga kapatid na ito na nakasama namin, nag-join. Dalangin ko, Ama, ang patuloy na pagpapala mo sa kanila, patuloy nilang makita, maunawaan ang resulta ng iyong mga pagpapala at pagkilos sa aming mga buhay. At kami makapagpatuloy sa pag-aaral na ito. Kami po'y patuloy na makabigay ng karangalan sa iyo at matuto sa iyong mga salita. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Medyo late nang nakarating si Ate Ana, Sister Ana, at si Ate Pearly. So, pwede nyo naman pong i-review yung mga video natin na naandyan sa Facebook. Maraming salamat po. Pahinga po kayong lahat, lalo na kay Ate Jessa, na napakalayo. Pagpapalain kayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Okay? Salamat po. Kita-kita po ulit tayo bukas sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. To God be the glory. God bless everyone. Bye po.